po natin ang ating pangangaral tungkol po sa pagsisisi sa gitna ng salot. Nabanggit ko po kanina, true repentance, it goes beyond human reasoning. At ang layunin po natin pag tayo nagsisi ay magbigay ng glory, ng papuri sa ating Panginoon. Kahit na ano pa, kalaki ang babayaran nito. And most of the time, laban ito sa ating pride, sa ating pagpapahalaga, sa ating sarili. True repentance is a change in values. It is about God. It is about God. Kasalian Diyos kapag po tayo nagsisi. It is a change in lifestyle. Yung mga ginagawa natin noon, hindi na natin gagawin. It is a change in relationship. Yung mga tao, kalagayan, na nagiging hadlang o naglalayo sa atin sa Diyos, iiwanan po natin. Ang gagawin po natin, babalikan natin sila para dalhin natin naman sila sa ating Panginoon. It is a firm decision of the will. God's repentance, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, yan ang hinihingi sa atin ng Panginoon ngayon. Sapat na tayo naka-home quarantine, sapat na tayo hindi lumalabas, maganda yan. Pero gaano tayo nakakatiyak na hindi babalik ang pesting ito? Gaano tayo nakakatiyak na hindi ito mauulit? Paulit-ulit po ang pesting nagaganap sa buong mundo. Peste lang ba ang dapat nating katakutan? Nandiyan ang gera. Nandiyan ang posibilidad ng tagutom. Ang matinding tagtuyot, kawalan ng tubig. Hindi lamang po ito ang hinihintay natin. Pero alam niyo po, napakahirap na mamatay na tayo makasalanan. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, huwag mong katakutan ang pumapatay sa katawan lamang. Ang iyong katakutan ay ang pumapatay sa kaluluwa at sa katawan. At yan po ang ating dapat na pakaisipin. Kaya ngayon pa lang, magsisi na po tayo. May panahon pa. Alam nyo, critical ang sandaling ito. Ito po'y critical sa ating lahat. This is the most critical moment of our time. When God is dealing with all of us, calling us to repent. To repent. Kung sasabihin mong, I am not interested, maybe next time. Kung sasabihin mong, wala naman akong kasalanan ginagawa, you are a self-righteous. All have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo'y naging makasalanan. At walang karapat-dapat. At walang nakarating sa standard ng Panginoon. Roma 3:23. Roma 6:23. Kaya nga po, kung ito'y malalampasan mong oportunidad na ito, hindi natin tiyak kung muli ang Diyos ay dadalaw sa atin. This is the time of God's visitation. This is the time of God's grace. He came or He come today. At this particular moment, He used this peste or calamity para tayo po ay lumapit at magpakumbaba sa Kanya. This is the most critical moment in our life as individual, as Christian, and as a nation. Tumatawag po sa atin ang Panginoon na tayo po ay magsisi. Ngayon, kung babala-iwalain mo ito, you are despising the grace. Binabaliwala mo ang biyaya. You are rejecting the grace of God. Kapag nangyari yun, He became angry. At ipinakita na po niya sa atin ang galit niya. The wrath of God today manifested in today, brother and sister in Christ, nananawagan po sa atin ang ating Panginoon. Ito po isang kritikal na sandali sa ating buhay. Huwag po natin itong palalampasin. Mamaya po mananalangin tayo. Si Jesus Kristo ay nagliligtas. Siya lamang po ang daan ng ating kaligtasan. Alam nyo, siya'y namatay sa krus. At ang kamatayan niya ay isang kaloob sa atin.
Dahil may utang po tayo na hindi natin kayang bayaran. Binayaran na po niya doon sa cross habang siya'y nakabayubay. Natigis po ang kanyang dugo. Ngayon kung ito po iyong babaliwalain, you are despising, you are rejecting the sacrifice of Christ on the Calvary. Kaya po mga kapatid, ang kailangan po itanggapin mo ang kaloob na ito, na pinagkaloob ng Panginoon. Ngunit napakahalaga po, ikaw ay magsisi. Ikaw ay magsisi. Pagsisihan mo yung kasalanan. Nais ko palala sa iyo, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Akin pong ituturo sa inyo ang, kahit po, maikli lang na sandali, ano ba ang magaganap? Una, nakikita natin ang sign of the second coming, Matthew 24. Nakikita natin ang mga lindol, ang tagtuyot, ang kagutuman, ang paglaganap ng mga bulaang propeta, ang mga paglaganap ng nagsasabing sila ang tagapagligtas. At ito po, pestilence. Yan po ang signs of the second coming and end of the ages. Kumanda po tayo, malapit na po ang tinatawag na pagdagit or the rapture of the church. Ito po'y biglaan. Mawawala po ang tunay na mananampalataya sa Panginoon dito sa lupa para kunin ng Diyos at dalhin sa kanyang piling. Doon po sa John 14 verse 1 to 6, ang sabi ng Diyos, sa tahanan ng aking amay, maraming silid at paghahanda kita doon. At bago po yun mangyari, kasunod pong mangyayari ang tinatawag na Gog Magog War, na kung saan sasalakayin po ng bansang Russia, ng bansang Iran, ng bansa pong Libya at Ethiopia and Turkey, ang bansang Israel. Kasunod po nito ay ang walang dakilang paghihirap. Walang kapantay na paghihirap. Tinatawag po itong tribulation. Mga kapatid, kung ikay nanampalataya kay Kristo ngayon, hindi mo na mararatnan ang mga nabanggit na yon. Kung ikaw ay nakasama sa rapture of the church, hindi mo na mararanasan ang 7 taong paghihirap. At pag nangyari na po yun, susulpot si Kristo. The second coming of Christ during the tribulation. Maghahari na po ang Diyos, millennium year. At magaganap na po ang new heaven and new earth. Kapatid, lahat ng ngayon nakaplano na sa Panginoon. Dapat kasama ka. Kaya nga, critical ngayon, si Kristo ay tanggapin mo bilang personal na tagapagligtas ng iyong buhay. Kung hindi pa siya tinatanggap, pinibigyan kita ng oportunidad ngayon, magsisi ka sa iyong kasalanan. Tanggapin mo. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi, ikay makasalanan. Ako'y makasalanan. Tayong lahat. Kapatid, ito na ang taon. Samantalahin mo. Sumunod ka sa aking panalangin. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po na ako'y makasalanan. Sa oras na ito, nagsisisi po ako. Kapatid, isang makatutuhan ng pagsisisi. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking pagkakasala laban sa iyo. Panginoong Hesus, sa oras pong ito, tinatanggap ko po kayo bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Maghari ka po sa akin. Mula po sa oras na ito, kayo na po ang aking Panginoon. Kayo na po ang aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kapatid, kung nanalangin ka ng bukal sa iyong puso, tunay, itinuturing ka na ng ating Panginoon na isa sa kanyang mga anak. Purihin ang Diyos na buhay. Sa oras na ito, tayo mananalangin. Ngayong naintindihan ko na si Kristo pala ay tumatawag sa atin upang tayo magsisi. Sa oras na ito, samahan mo ako. Mananalangin tayo para sa ating bansa. Ipapanalangin natin ang ating bayan na nagsabi sa atin na kanyang pinili. Ang sabi ng Diyos, kung tayo'y magpapakumbaba, kung tayo'y mananalangin, hanapin natin siya. At kung tatalikdan natin o pagsisisihan ang ating mga kasalanan, makikinig po siya sa langit
patatawarin tayo at gagamutin niya ang karamdaman ng ating lupain. Kapatid, kasama na rin po sa gagamutin niya ay ang virus na ito. Mga kapatid, tumatawag po ang Diyos sa atin. Huwag po natin itong panampasin. Napakaganda. Ang Diyos ko'y puno ng kahabagan. Sabi niya, tiringgin ko, patatawarin ko, ibabalik ko ang kasaganaan at katiwasayan sa iyong lupain. Siya ang may-ari ng lupa. Kanya po ito. Siya may-ari ng ating buhay. Kaya pinapangalagaan niya po ito. Magsisi tayo bilang isang bansang Pilipinas, bilang mga Pilipino. Magsisi tayo bilang miyembro ng simbahan. Magsisi tayo bilang kanyang mga anak. Magsisi tayo sa harapan ng ating Panginoon. Inaasahan kong susunod ka sa aking panalangin. Inaasahan kong ikay mananalangin ngayon ng puno ng pagsisisi. Ang sabi ho, umiyak po tayo sa ating kasalukuyang panahon. Umiyak po tayo sa harap ng ating Diyos na buhay. Oo kapatid, umiyak tayo sa Kanya, tayo manalangin. O makapangyarihang Diyos, mahabag ka po sa amin. O Panginoong Diyos, ibalik mo po at ang mga araw na kung saan ang bawat isa'y totoong nananambahan sa inyo. Na ang mga lingkod ng Diyos ay may banal na pagkatakot sa inyo. At ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Hindi po katulad ngayon na ang paraan ng pamumuhay ay kakaiba sa ipinangangaral at nakasalig lamang sa sariling kagustuhan o kaming nagsasabing lingkod ng Diyos. Hayaan mo na ang aming confession is equal to our action. Our confession is equal to our profession. God, ibalik mo sa amin ang marugdog na passion o marugdog na pagmamahal sa kaluluwa ng tao. Oh yes, ang ibang mga maling paniniwala ay dumarami ang kanilang mga kasapi. Ngunit kami nakatingin lamang. Kanang Panginoon, tulungan niyo po kami na ang mga mananampalataya ay patuloy na maging masigasig. Patawarin po kami kung kami natulog at hindi nagkaroon ng habag sa mga taong nagkakasala at papunta sa impyerno. Tumatakbot, tinatapakan ang cross. O Diyos, tulungan niyo po kami maling magampanan namin ang aming tungkulin. Kung kami ay tinatamad sa tuwina na manalangin, kung kami hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, kung kami ay hindi nagpupuri sa inyo, hindi nagpapasalamat, hindi nagbabahagi ng Ebanghelyo, patawad Ama. Patawad. Nasawa ay gisingin mo ang simbahan na hindi ang pagbibigay ng halaga sa iyong biglaang pagdagit o tinatawag na the rapture of the church at hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa pagkabuhay na muli, resurrection of the dead. Sa halip ay nakagitnang tuon kami sa mga bagay na mga material, pangkasiyahan at pansamantala. Nakalimutan na namin, Panginoon, ang panahon na kung may kasapi sa simbahan na nahulog sa tukso ng kasalanan, ay lubos na iniiyakan at ipinapanalangin para makapanumbalik o ma-restore. Hindi katulad na ngayon na kahit gumawa ng pagkakasala, ay binibigyan pa namin ng katungkulin o katungkulan at dahilan, lalo na kung siya'y malakas magbigay sa simbahan. Panginoon, ibalik mo ang panahon na ang mga kabataan ay handang itakwil sila o saktan o patigilin sa pag-aaral ng kanilang mga magulang.
dahil natuklasan nila ang pananampalataya kay Kristo. Na ang mga kabataan ay handang iwanan ang kanilang mga kasintahan kung sila'y pipiliting makompromise ang kanilang buhay sa pagkakaroon ng sexual na relasyon. O Panginoon, ang mga kabataan ay tawag isuko ang lahat kay Kristo. Yes, hindi sa daan ng tao, man's way, at kundi manapa ay sa daan ng Diyos. Your way, God's way. At ang daan papunta sa langit ang aming tatahakin. Yes. At ang pagiging isang mananampalataya ay hindi nakakahiyang bagay. Hindi ito isang pangarap lamang ng mga walang magawa at mga walang pag-asang tao. Kung hindi ang pananampalataya isang bagong buhay. Panginoon, ibalik mo ang panahon at kami patawarin mo na ang mga magulang ay nagnanasa na ang kanilang mga anak ay nagkaroon ng makakabiyak o mapapangasawa na isang tunay na mananampalataya. Hindi tulad ngayon na handang ipakasal ang kanilang mga dalaga, binata, lalo na kung mayroong sako ng salapi ang mapapangasawa, kahit pa ito isang mananambahan sa demonyo. O Panginoon, kami umiiyak at nananalangin. Patawarin mo ang aming bansa sapagkat bahagi na ng aming lipunan ang pagtatalik ng labas sa kasal. Sex out of marriage. At tinitingnan ito na isang pangkaraniwang bagay lamang. Na ang pagtatalik ay isang regalo. Patawarin niyo po kami. Nais namin ibalik ang araw, Panginoon, na ang pagbubuntis ng labas sa kasal or sex out of marriage ay tinitingnan isang malaking kahihiyan sa buong pamilya. At hindi kailangan na ito ay pamamaraan ng pamumuhay na kung saan madalas na bago ka ikasal ay nagsisiping na o nagsasama. Panginoon, patawarin mo kami. Kung hindi namin hinanap ang panahon na ang paghihiwalay ng mag-asawa, divorce, legal separation, or annulment, whatever it is form, ay nakakababa ng pagkatao. Sa ngayon, ipinagdiriwang pa ang nasabing relasyon. Panginoon, ibalik mo ang kahulugan ng tunay na pag-ibig na ito'y binubuo ng sakripisyo at pagtitiwala. Hindi sa kakayahang makipag-relasyong sexual at magparami lamang ng pera. Panginoon, ituro mo ang landas ng panahon yun. Patawarin mo po kami ngayon na ang disenteng pananamit ang basihan ng pananagutan. Hindi katulad ngayon na hindi mo nalalaman ang kaibahan ng isang taong grasa, mekaniko at matinong lalaki. Panginoon, na ang basihan ng kagandahan ng isang babae or the beauty of a woman ay nakabase sa tamang pananamit. Hindi katulad na ngayon ang babae halos gusto nang ibilad ang kanyang nakahubad na katawan. Na kung saan, Panginoon, patawarin mo kami kung kami nagiging pinapas lang ang mga sanggol sa sinapupunan pa lang ng ina. Ang abortion ay nagiging bahagi ng buhay. Kung wala sa buhay na binigay mo, murder is happening everywhere. Panginoon, patawad kung kami mawalang takot sa inyo. Wala kaming papapahalaga sa inyo. Laganap ang homosexuality. Laganap ang iba't ibang uri ng relasyon na hindi mo pinalulukuran. Laganap ang pagsamba sa mga idols, images, ang pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Patawad. Sinamba na rin namin ang mga laro, ang mga celebrities, ang mga artista, ang mga material na bagay, ang pera, ang karangalan, ang kalayawan. Oh God, nilunod na kami ng lust of the eyes.
Binunod na kami ng pride of life. God, ang pornographic materials ay aming ginagawa at tinitingnan via internet. God, patawarin mo kami. Kung ang puso namin punong-puno ng corruption, punong-puno, Panginoon, ng kahagahamanan, ng pagsisinungaling. Lord God Almighty, forgive us. Forgive us as your child. Forgive us as member of your church. And forgive us as a nation, as a Filipino. Forgive us, Lord. Patawarin mo po kami. Tama ang sinabi mo. Kung kami magpapakumbaba sa inyo, Panginoon, conditional ka. If my people, nilagyan mo ng kung, nilagyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon. Sabi mo, mangyari man ang mga bagay na ito. Ngunit, Panginoon, mayroong way of escape. At ito pa ang gumawa. At sinabi mo na sa amin, Panginoon. Panginoon, nandirito kami, humihingi ng kapatawaran. Forgive us. Thank you, Jesus, for your forgiveness. Forgive us, Lord. Forgive us. Forgive us. We sin against your name. Forgive us. We sin against you, Lord. Forgive us. Forgive us, Lord. Oh, yes. Mga kapatid sa Panginoon, pagpalain nawa kayo ng ating Diyos na buhay. Ingatan at ilagay sa kanyang malalabay na bagwis. Ilayo sa lahat ng kapahamakan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maghintay po kayo sandali, mga kapatid. At may ilan lamang pong paalala sa atin si Pastor Arlene. Magpalain kayo lahat ng Diyos na buhay. God bless you all. Patay mo. Patay mo na. Save mo na. Ano? Continuous ka dapat ready. 5 piece. Tulungan nyo nga. Yung continue na yan. Suman? Praise God. So, magandang araw po mga kapatid. Ngayon po ay nagdiriwang tayo ng sa ating bansa ay ang National Day of Prayer and Fasting. At nagbigay po ang ating Pangulo ng mga bagay na dapat nating panalangin. Makikita po natin dyan. So, ano po yan? So, 5 piece po. 5 piece po yan. So, ang prayer focus po ngayon ng buong bansang Pilipinas, number 1, people of the Philippines and the whole world. Number 2, mga pasyente po ng COVID, PUIs o person under investigation and person under monitoring and those in isolation. Pangatlo pong piece is the President Rodrigo Duterte, kasama pong Executive Department, ang Legislative Department at ang Judiciary. Pang-apat na piece po ang personnel, mga kasama sa frontliners, mga healthcare workers, law enforcers, food chain suppliers, and mga reporters. At ang panglima po ay ang people in charge sa bawat barangay, ang mga LGUs, local government units, ang mga mayors, ang mga barangay staff. So ito po yung ating ipapanalangin sa oras na ito.
tayo manalangin. Ama, patuloy namin tinataas sa iyo bilang kabahagi ng pagiging Pilipino ang mga minandato na panalangin na dapat namin ilapit. Ang buong bansang Pilipinas na mga tao sa mga sitwasyong ito, anumang kalalagayan, mahirap man, mayaman man, o anong sitwasyon ng buhay. Alam namin na masigit pa sa physical, Lord, ang pwedeng ganasin ng bawat Pilipino. May mga taong dumadanas ng stress, o anumang psychological sicknesses, o God. Takot. Ama namin nasa langit, hinihiling namin na katapuin mo ang bawat Pilipino. Nakatulad ng panalangin kanina ni Pastor, ang panlawakang pagsisisi ay gumaganap sa bawat lupain. Pagka doon lang nila mararanasan ang tunay na kapayapaan mo. Ang spirit of repentance, we pray that it will flow and move upon ikaw ay tumawag sa iyo. Nabibigyan mo ng bagong puso. Tatawag lamang sa isang tunay na Diyos. Tandalangin namin ang pangalan Jesus ay maibantog na si Jesus ang Panginoon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Na si Jesus ang tataas sa bawat 7,000 isla ng aming bansa. Na ang pangalang Jesus lamang ang maiusad ng bawat Pilipino sa mga panahon ito. Pagkat alam namin, Ama, that when they call upon the name of Jesus, they will be saved. Tinadalangin namin habang mula sa inyong banal na trono para baguhin ang isang puso at lumapit at magpakumbaba sa iyo. Salamat, Ama. Winawaksin namin, Ama, ang lahat ng espiritong negatibo na nagpapagulo at nagpapasira ng kaisipan ng bawat tao, kundi ang dalangin namin ng pananampalataya ay lumaganap sa lupain. Ang pananampalataya sa isang tunay na Diyos ay lumaganap sa lupain. Yan po ang dalangin namin sa inyong kamay sa oras na ito, Ama. Ang pangalawa namin hinihiling na panalangin ng lahat po ng pasyente na dumaranas ng COVID na sakit na ito. Abutin mo po sila, Ama. Ganoon din po yung mga person under investigation, person under monitoring, mga taong nasa quarantine. Dakilang Diyos, nagyan mo sila ng kapayapaan. Kung paano nakita namin ang mga testimonya ng mga taong umiyak at humingi ng taawa sa iyo, dininig mo sila, Panginoon. Pinadalangin namin sa oras na ito, mga tao, epekto ng pestilence na ito, anumang sitwasyon nila. Lagyan mo ng pusong tumawag sa iyo, Ama, sa oras na ito. Katalam namin, kung kailan sila tatawag, diringin mo sila. Kaya tinataas namin sila sa mga panig ng mundo sila naroroon sa oras na ito. Na ang pag-asa, kapayapaan ay maranasan nila, ma-encounter nila ang isang tunay na Diyos na nagpapagaling, isang tunay na Diyos na himala, at isang tunay na makapangyarihang Diyos. Salamat po, nagbilang Ama. Sa oras na ito, tataasin namin ang aming Pangulong Presidente Rodrigo Duterte, ang legislative and executive at judiciary, lahat ng mga katuwang niya sa paggagawa ng desisyon sa nagaganap sa aming bansa. Una-una, pagpalain mo aming Pangulo na mahabang buhay. Proteksyonan mo siya sa ng kanyang mga pamilya at sa bayan. Pagpalain mo ang mga senador, ang mga congressman, na katuwang niya sa pagdidesisyon. Dinadalangin namin ng kapayapaan, ng wisdom. Ipatuloy na ibuhos mo sa aming mga namumuno sa aming bansa. Pagpalain mo rin po ang mga personnel who's in charge, ang mga frontliners, ang mga law enforcers, ang mga food suppliers, ang mga medical staff, ang mga reporters, ang mayaman. Pagkas ilagay mo sa puso nila ang pagmamahal at habag sa mga tao. Huwag mo ipaintulot na sila ay magkaroon ng kaguluhan. At dalangin namin kapayapaan nagmumula sa iyo at pagmamahal sa tao malagay mo sa kanila. Ingatan mo ang bawat isa sa kanila at sa kanilang pagtawag sa inyo. Ibig mo po
ang panalangin nila sa oras na ito. Hiling namin ang apoy ng Diyos sa mga laksa-laksang anghel ng Diyos na patuloy na bumabay at mag-ingat sa aming mga personnel sa church. Ganun din, pinatasin namin sa inyo ang mga mayors, ang mga local government units, ang mga staff sa barangay, ang mga taong ginagamit mo para abutin ang pangangailangan ng bawat Pilipino sa buong lupain. Pagpalain mo po sila. Pagpalain mo po sila. Problema na nagaganap sa bawat barangay na sinasakupan nila. Bigyan mo sila ng sound mind. Bigyan mo sila ng kalinuhang nagmumula sa iyo. Bigyan mo sila ng tapang. Huwag sila pinawa, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas na loob. Ganon din po lahat ng mga katuwang nila. At naniniwala kami, walang sakit karamdaman na mabubuko sa kanila sa pangalan ni Jesus. Walang sakit karamdaman sa aming Pangulo ang bubuko sa pangalan ni Jesus. Dakilang Diyos, salamat po. Naniniwala kami na ang buong Pilipinas ay nananalangin sa mga bagay na ito. At bukas ang langit, Panginoon, upang bigyan mo ang dalangin ng mga taong tutunganang humihingi, tumatawag sa iyo. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, sa kapangyarihan mong lumaganap sa lupain. Maraming salamat sa katugunan ng panalangin namin na dinidinig mo sa inyong kalangitan. Hindi lang po ang namin, kundi kung ano ang banal mong kalooban maganap, kasi masigit yung mataas kaysa lahat. Ang kaligtasan ng maraming kaluluwa na makakasama mo sa iyong kaharian ay maganap sa mga oras na ito at lumaganap sa bawat lupain. Yan po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Praise God. So mga kapatid, sa oras po ito, update po sa ating financial report natin. Tayo po ay naglilikom ng pera, ang mga available cash natin para po matulungan yung mga kapatirang na kailangan ng tulong. Naniniwala po tayo ng tulong ng gobyerno, ng ating pamahalaan, pero tayo din po ay naghahanda para masuportahan ang pangangailangan ng mga kapatiran sa simbahan. So nagtayo po tayo ng isang team, which we call the Big Team. What do you mean by that? Victory in Christ over viruses, infection, and diseases team. So, ito po yung mga binubuo nila sa ating membership. Sila Brother RJ, Joshua, and Elena, they will manage the membership. And then comes the Ministry of Health, assign natin si Brother Nelson, at ang kanyang asawa, at si Brother Chris sa purchasing. Si Ate Maricor sa treasurer natin, si Ate Liway also, at si Carissa pang mamanage sa mga disbursement. So, if ever there's a need, just inform us kung ano yung dapat nating bigyan ng atensyon. Dito po ang simbahan. Pero din po, with regards to our tithes and offering, alam naman natin na may mga willing na magbigay ng inyong mga tithes. Pwede nyo po idiretso sa Gutierrez, kay Ate Christy, sa Marcelo, kay, I don't know kung pwede si Melissa doon, kasi nandun, yung hindi na po aalis yung mga tao nandun lang. Sa Sinay, pwedeng kay Brother Robert, or Brother Robert. And then, dito po sa amin sa Rocky Side, pwedeng magbigay sa amin. So, ipunin po natin ito at ipanghanda po natin sa kung ano bang worst to worst, kung naman sana mangyari para po ang buong simbahan. Kung meron din po kayong alam na pwede tayong mapagpupunan ng mga supplies natin, mas appreciate po natin. Ilalagay po lahat ito sa simbahan kung tayo makabili na ng mga supplies natin. Pagpalain po tayo ng Panginoon, matagumpay po tayo, mapagtatagumpayan po natin ang lahat na ito. Sabi niya ni Pastor, magbigay ng panahon sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin araw-araw, at mag-aayuno kung may pagkakataon. You are victorious because Christ is in you. God bless us. Ilang beneficio? Beneficio, Father. Yan mo.
kapatid, tayo'y pumunta sa ating benediction. Tayo tumayong lahat. Ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat, ang Diyos na nasa kanyang trono, at siya pa rin ang nag-uutos sa mga anghel na kung ano ang dapat gawin. Ang Diyos na lumikha ng buong sansinukob, Diyos ng kahabagan, Diyos ng pag-ibig, ay sumainyo. Samahan nawa tayong lahat. Makakalampas tayo sa panahong ito sa anino ng kamatayan na lambak. Mangyayari yon dahil kasama natin ang Diyos. Sumainyo ang Diyos na ating sinasamba sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen and Amen. God bless you all.